Makasaysayang araw, mga ka-aral pan. Ang ating tatalakayin ngayon sa Quarter 3, Week 1 ay ang pagpapaliwanag ng mga batayang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Balik-aral, gunitain natin. Ano ang mga natatandaan mong impluwensya ng mga bansang sumakop sa Pilipinas? Pumili ng bansa at isulat ang mga naging impluwensya nito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ang mga aspektong ito ay ang politikal at panlipunan, ekonomiya, at kultural. Ang mga bansang maaaring piliin ay ang Espanya, Hapon at Amerika. Narito ang halimbawang sagot para sa politikal at panlipunan, mga institusyong pampolitikal tulad ng Kongreso na nagbigay diin sa representasyon ng mga Pilipino, pagboto sa pamamagitan ng balota, kaalamang pangdemokratiko, mga partido politikal, debate at public forum, batas at hustisya, pagsugpo sa mga nakahahawang sakit. Sa ekonomiya naman, malayang kalakalan, pagtatatag ng mga bangko tulad ng PNB, matatag na sistema ng pananalapi, limitasyon sa ekonomiya ng bansa at industrialisasyon. At sa kultural, vocational school at formal education, wikang Ingles, pagkain ng burger, fries, grilled steak at footlong, mga larong basketball, baseball at volleyball. Sa larangan ng musika ay ang mga jazz, pop at country music. Sa pananamit ay ang kastuotang palda at Amerikana. Para sa ating panimula, anong tugon? Maglahad ng isang pangyayari o konsepto na sa iyong palagay ay nagbigay diin sa pag-usbong ng konsepto ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Narito ang halimbawang sagot, ang paggarote sa tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, cultivation system at ang sapilitang pagtatanim ng mga produktong para sa kapakinabangan ng mga dayuhan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipaliliwanag ang mga batayang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Ikalawang araw, balik-aral. Anong say mo? Isulat sa mga kahon ang mga kasagutan sa mga tanong na may kaugnayan sa konsepto ng nasyonalismong Pilipino. Una, sa iyong sariling pananaw, ano ang kahulugan ng nasyonalismo? Ikalawa, ano-ano ang mga alam mong pangyayari sa ating kasaysayan kung saan na ipamalas ng mga Pilipino ang nasyonalismo? Pangatlo, sa kasalukuyan, sa paanong pamamaraan mo na ipamamalas ang pagkakaroon ng damdaming pagkabansa. Narito ang maaaring sagot para sa unang bilang. Sa aking pananaw, ang nasyonalismo ay ang damdaming makabayan. Ito ay naglalayong ipahayag at ipakita ang damdamin ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bayan. Ikalawa, ang mga patakarang ipinatupad ng mga mananakop tulad ng Polo y Servicio, Monopolio, Sistemang Encomienda, Pacification Campaign or Sedition Act, Reconcentration Act, Puppet Government at marami pang iba ay ang mga pangyayaring alam ko sa ating kasaysayan kung saan na ipamalas ng mga Pilipino ang nasyonalismo. Ikatlo, sa kasalukuyan, maipamamalas ko ang pagkakaroon ng damdaming makabansa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagsunod sa mga batas, at pagtulong sa mga gawaing pansibiko. Nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay tumutugon sa malakas o matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling nasyon o estado na karaniwang may kasamang paniniwala sa kahigitan o kaibahan ng sariling nasyon sa iba. Ito ay tumutukoy rin sa matibay na ugnayan ng isang pangkat ng taong
may iisang kasaysayan, wika, relihiyon at kultura. Ito rin ang puwersa na nagbibigkis at nagbubuklod sa mga mamamayan tungo sa direksyon ng pag-unlad at pagkakaisa. Ang mga sumusunod ang kinikilalang elementong bumubuo sa ideya ng nasyonalismo. Pagkakakilanlan at pagiging miyembro o kasapi ng isang pangkat. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa damdamin ng isang individual na siya ay kasapi ng isang pangkat na may iisang katangian, wika, kultura, etnisidad at kasaysayan. Itinataguyod nito ang ugnayan ng pagkakaisa sa isang samahan o pangkat. Mahalaga sa nasyonalismo ang pagkakaroon ng isang nasyonalidad na siyang bubuo sa isang estado kung saan kabilang ang lahat ng miyembro ng nasyonalidad nito. Pangalawa, ang pambansang pagmamalaki. Mahalaga ang pagpapakita ng pagmamalaki o pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa. Ito ay nakapagbibigay sa pagkakaisa at patuloy na nakagaganyak sa isang individual na makaambag sa kagalingan ng isang bansa. Ang patuloy na pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa ay nakapagpapatibay hindi lamang ng damdaming nasyonalismo, kundi ng damdaming patriotismo o pagkamakabayan. Mga uri ng nasyonalismo: nasyonalismong etniko, nasyonalismong kultural, nasyonalismong sibiko, pan-nationalism, nasyonalismong diaspora at extreme nationalism. Nasyonalismong etniko. Sa ganitong nasyonalismo, ang nasyon at nasyonalidad ay nakabatay sa etnisidad na nagbibigay diin sa kaisipang ethnocentrism na may kinalaman sa mga usaping politikal na may kaugnayan sa pambansang paninindigan tungkol sa isang pangkat etniko. Ang ethnocentrism ay tumutukoy sa paniniwala na nakatataas o nakahihigit ang kalagayan ng isang lahi kaysa iba pa. Sa ideyang ito, hindi malayong husgahan ng isang pangkat etniko ang iba pang pangkat na maaaring isama sa isang katutubong pangkat. Ang bagay na ito ay maaaring maging suliraning pampolitikal o panlipunan sa isang bansa. Nasyonalismong kultural. Ito ay tumutukoy sa mga kilusang nagbibigay diin o halaga sa pagpapanatili at pagsusulong ng kakaibang kultura, tradisyon, wika at pamana ng isang bansa. Karaniwang binibigyang proteksyon nito ang kultura at pamana ng bansa sa halip na lahi, etnisidad o pagkabansa. Nasyonalismong sibiko. Nasyonalismong nakabatay sa pag-angkop ng mga pagpapahalagang nagmumula sa mamamayan ng isang bansa. Ang pananatili ng isang bansa ay nagmumula sa pakikiisa ng mga mamamayan nito. Inilalarawan nito ang ideya na kinakatawan ng pamahalaan ng bansa ang kagustuhan ng mga mamamayan nito. Karaniwan itong iniuugnay sa progresibong mitiin tulad ng pagpaparaya, demokrasya at karapatan ng isang individual. Pan-nationalism. Uri ng nasyonalismo na lagpas sa hangganan at pangunahing pagkakakilanlan ng isang bansa upang makalikha ng higit na mataas na pagkakakilanlan batay sa pagkakahawig ng mga kasaping pangkat. Ito ay nagbibigay diin sa pag-iisa ng isang geographical na rehiyon, pangkat linguistiko, lahi o rehiyon. Ang ilang halimbawa nito ay ang Pan-Slav movement at Pan-Slam o Pan-Slamic movement na nananawagan sa pagkakaisa ng mga Muslim sa daigdig. Nasyonalismong diaspora. Ito ay higit na kilala sa tawag na nasyonalismong long distance. Ito ay tumutukoy sa damdaming nasyonalismo ng mga diaspora tulad ng mga Irish na nasa Estados Unidos, mga Jew na naninirahan sa maraming bahagi ng daigdig matapos mapaalis sa Jerusalem, mga Lebanese sa Estados Unidos at Africa,
at pati na mga Armenian na naninirahan sa Europe. Extreme nationalism. Ito ay kadalasang tinatawag na ultranationalism o hypernationalism. Ang ganitong uri ng nasyonalismo ay lumilikha ng damdaming labis na paniniwalang kahigitan ng sariling bansa o lahi sa iba. Ito ay maaaring lumikha ng matinding galit o takot sa mga dayuhan at pagsuporta sa autokratikong pamamahala. Maaari din itong maging sanhi ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, pagsupil sa kinikilalang mahinang pangkat ng tao, at pagwawalang bahala sa mga institusyong demokratiko. Kahalagahan ng damdaming nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nahuhubog sa kalooban ng isang individual sa pamamagitan ng pagkakalantad nito sa pambansang awit, pambansang bandila at sa mga pambansang lugar na may kinalaman sa mahalagang kasaysayan ng bansa. Mahalaga ang pagtatamo ng damdaming nasyonalismo. Ito ay bunsod ng sumusunod na dahilan. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa pagiging makabayan. Ito ang pinakamahalagang epekto ng nasyonalismo. Itinatanim nito sa isipan ng isang tao ang damdaming pagkakaisa at pagsisikap na magsakripisyo sa panahong kailangan ito. Nagdudulot ito ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pinag-iisa ng nasyonalismo ang mga tao. Sa panahon ng globalisasyon, ang karamihan ng mga bansa ay multicultural. Nagkakaiba ng relihiyon, paniniwala, kulay at gawi na naninirahan sa iisang teritoryo. Ang pagkakaibang ito ay nagiging mapayapa, bunsod ng damdaming nasyonalismo. Itinataguyod nito ang pagsasarili. Ang damdaming nasyonalismo ang nagsusulong sa mga tao na pagsikapang maging malaya at libre mula sa impluwensya at dominasyon ng ibang kultura. Binubuhay nito ang damdamin ng mga taong magtrabaho para sa kanilang bansa at tanggihan ang pwersang pagbabago na nagmumula sa panlabas na impluwensya. Ito ay nagbibigay ng sigla sa mga tao na panatilihing sapat ang mga pangangailangan sa kanilang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng sariling yaman sa pagpuproduce ng mga industriya. Itinitimo nito sa isipan ng mga mamamayan ang pagmamalaki ng kanilang pambansang pamana. Ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng kultura ng isang bansa. Nagtutulak ito ng pagpapabuti at pag-unlad. Inuodyukan ng damdaming nasyonalismo ang mga mamamayan na tratuhin ng mabuti ang kanilang bansa. Paniniwalang nasyonalismo at damdaming patriotismo. Ang nasyonalismo ay paniniwala na nagbibigay diin sa kadalisayan ng sariling bansa kaysa iba. Ito ay karaniwang pinatitibay ng malakas ng damdaming pambansang pagkakakilanlan at malalim na pagnanais na mapanatili o maitaguyod ang interes ng bansa. Mahalagang maunawaan na ang nasyonalismo ay maaaring maging positibong pwersa na nakahihimok ng mga pagkilos para sa kalayaan at pagsasarili, pagsasakripisyo para sa bayan, pagtatanggol sa soberanya, pagmamahal sa sariling wika at iba pa. Ngunit, maaari din itong maging mapanganib sakaling maugnay sa pagkakaroon ng negatibong saloobin tulad ng pagtanggi o diskriminasyon laban sa ibang bansa o mga banyaga na kadalasan ay pinaniniwalaang ang mga ito ay maaaring magdulot ng panganib sa pagkakakilanlan o mapagkukunan ng bansa. Hindi patas na pagtrato sa iba batay sa pagkakakilanlan o etnisidad nito at pagiging marahas sa gawi ng ibang kultura. Patriotismo.
Ang patriotismo ay tumutukoy sa malalim na katapatan at debosyon o pagmamahal sa sariling bayan. Ito ay karaniwang may kasamang pakiramdam ng pagmamalaki sa kasaysayan, kultura, at mahalagang bagay na may kinalaman sa sariling bayan. Ito ay nagbibigay diin sa mga positibong aspekto ng sariling bayan, kung kaya't ang isang patriota ay nagsisikap na makaambag sa pagpapabuti nito. Saklaw ng damdaming makabayan ang damdaming pagtugon sa tungkuling pansibiko at tungkulin sa kapwa mamamayan, gayon din sa bayan. Ang patriotismo ay madalas na nauugnay sa pakiramdam na pagkakaisa na hindi kinakailangang bumukod sa iba o ibukod at idiskrimina ang mga naiiba. Para sa panghuling gawain, ito ay ang bayaning Petmalu. Sino ang maituturing mong bayani na sumisimbolo sa nasyonalismong Pilipino? Kumuha ng kanyang larawan sa internet o gumuhit ng kanyang larawan at ilahad ang mga katangian ng bayaning iyong napili. Narito ang halimbawa, ang nasa larawan ay si Dr. Jose Rizal. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Siya ay katangi-tangi dahil sa kanyang mapayapang paraan at ito ay ang pagsulat ng pakikipaglaban para sa kasarinlan ng ating bansang Pilipinas. Pangunahin sa kanyang mga isinulat ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ikatlong araw, konsepto ng kasarinlan. Ito ay tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya sa panghihimasok ng ibang bansa. Ito rin ay tumutugon sa kalayaan mula sa pagkontrol, pag-impluwensya at pagsuporta ng ibang bansa. Mahalaga sa pagtatamo ng kasarinlan ang sumusunod na aspekto. Kalayaang politikal. Ito ang pangunahing elemento sa pagkabansa sa modernong sistema ng pandaigdigang batas. Isa sa mga tradisyonal na kailangan sa pagkabansa ay ang kasarinlan sa panloob at panlabas na usapin. Ito ay tumutugon sa kakayahan ng isang nasyon na pamahalaan ang sarili. Ito rin ang pinakamahalagang katangian ng demokratikong lipunan. Pansariling pagpapasya. Malaki ang kaugnayan ng pansariling pagpapasya sa pampolitikal na kalayaan. Ito ay tumutukoy sa prinsipyong ang lahat ng nasyon o tao ay may karapatang pumili ng kanilang kalagayang pampolitikal, uri ng pamahalaan at kahihinatnan ng hindi pinanghihimasukan ninuman. Ang prinsipyong ito na kinilala ng pandaigdigang batas noong 1960s ay binigyang kahulugan bilang karapatan ng lahat ng mga teritoryong kolonyal na maging malaya at mapagtibay ang anumang uri ng estadong malayang pinili ang mga ito. Ito ang pwersang nagsulong sa kilusang nasyonalismo noong panahon ng dekolonisasyon at paglikha ng mga bagong nasyon sa Timog Silangang Asya. Kalayaang pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang nasyon na mapanatili at mapaunlad ang sariling ekonomiya nang hindi gaanong umaasa sa tulong panlabas o upang makaiwas na mapangibabawan ng ibang nasyon. Ito ay maaaring matamo sa pamamagitan ng industrialisasyon, pakikipagkalakalan at mga alituntuning pang-ekonomiya na makatutulong sa pagsasarili. Kalayaang pangkultural. Ito ay tumutukoy sa kakanyahang mapanatili at mapaunlad ang pagkakakilanlan, tradisyon at pagpapahalaga ng isang nasyon, bagamat ito ay bukas sa pakikipag-interaksyon sa ibang kultura. Ang pagkakakilanlan ng isang pangkat ng tao ay mahalagang instrumentong gamit sa pagtanggi sa prosesong asimilasyon. Deklarasyon ng Kasarinlan. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng deklarasyon ng kasarinlan sa pagtatamo ng kalayaan. Ito ay formal na dokumento
na naghahayag sa dahilan ng isang pangkat ng tao o nasyon sa paghahangad ng kalayaan. Konsepto ng pagkabansa. Upang maunawaan ang konsepto ng pagiging bansa, mahalaga na maunawaan muna ang kahulugan ng nasyon, bansa at bansang estado. Ang nasyon ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao na may iisang kasaysayan, relihiyon o iba pang kombinasyon na bumubuo sa isang pangkat. Samantala, ang bansa ay tumutugon sa kung minsan ay tinatawag na estado at isang lugar na may sariling pamahalaan. Ang bansang estado naman ay isang malayang estado na binubuo ng mga tao mula sa isang partikular na pambansang pangkat. Ito ang pinagmula ng katagang pagkabansa. Ang pagkabansa ay tumutugon sa kalagayang estado bilang isang malayang bansa. Ang kalayaan ay kondisyon ng isang bansa, nasyon o estado kung saan ang mga naninirahan o bahagi nito ay nagsasarili ng pamamahala at karaniwang may kapangyarihan sa isang teritoryo. Saklaw ng pagkabansa ang mga aspektong personal o pangkatang pagkakakilanlan, kasaysayan, kultura at estadong politikal. Ang pagkabansa ay hinangad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at ito ay natamo matapos ang pakikibaka ng mga kilusang nasyonalista laban sa kolonyalistang kanluranin. Para sa panghuling gawain, magtala ng ilang salita na iyong maiuugnay sa tatlong konseptong tinalakay: ang nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Narito ang maaaring sagot para sa nasyonalismo: damdaming makabayan, pambansang pagmamalaki, at pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Para naman sa kasarinlan ay kalayaan, katangian ng demokratikong lipunan, at deklarasyon ng kasarinlan. Para sa pagkabansa ay ang kalagayang estado bilang isang malayang bansa, personal na pagkakakilanlan at pakikibaka. Para sa ika-4 na araw tala ng gawain, maglahad ng ilang pansariling pamamaraan at ilang gawain na naoobserbahan sa iyong paligid na nagpapakita ng pagkamakabansa sa kasalukuyan. Muli, ang ating tinalakay ay tungkol sa nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Laging tatandaan, mag-aral is fun sa Aral Fun.